So in just 3 months, nagkadako ang grupo sa Iloilo tungkol sa leadership. No? So ako ginatag sa inyo, Sir Modesto Sito. Okay, thank you, Sir Arnold. Okay. Hello. Hi! Hi. Hello! Okay, thank you so much. In behalf of RDB, which along with Ma'am Rose Seria, our CEO, at the same time, sa atong mga po from Iloilo, nagpasalamat din kami sa inyong warm welcome in Damon. Thank you so much. Okay, Sir Arnold told us, atong bina, ikaw na lang mag-introducer sa atong main speaker na ito. But anyway, one of the beauty ang isang RDP is si Ma'am Rose ng pag-isa sa pinatawag natin development, especially since ang product natin is all about health. Yes. Okay. One of the beauties ng RDP, may ara kita ya doktor. Yeah. Dahil sa kaginagan ng pinara sa sisi, pinatawag natin itanong ko kay Dok. Iyan ko si Sir Arnold. Sir Arnold, ikaw na lang iaangat at sa ilan. Okay. Para kung may mga queries, si Dr. si Doc, siya makasabatin. Any queries, any pamangkot, pangutana na medyo kinakanon sa health. Now, at this time, since na ang task ko is to introduce ang ato sa tuwang next speaker, I would like to introduce to you our main speaker is Dr. Daniel Philippine. Yeah. Good afternoon po sa inyo lahat. Before tayo mag-discuss ng bata, may ilang things na akong gustong i-share sa inyo kasi with regards to setup na ginawa natin, most of you nagkakaroon ng problems sa kidney. So, there's something wrong with the way you eat and the way you drink your water. So, it's natin yung dalawang problema. Now, una-una, dapat yung kumain ka na ng maalat sa morning, dapat yung susunod na meal mo, hindi siya maalat. It should be a balancing act. No? Dapat maalat, mapakla naman yung susunod kasi ang counterbalance ng sodium is potassium. So, nandun yung di ba kung nagbulat ka sa umaga, dapat susunod sa yung susunod na meal para mabalance mo yan. Kasi hindi mo matatanggal yung excess salt without yung potassium kasi siya yung mag-check eh. Then another thing, potassium will not work without magnesium. So ano yung mga magnesium? Green leafy vegetables. So dapat madami yun, nuts and seeds. Now most of you, pag kumakain, tinatanggal yung balat. So most of our vegetables, mas masustansya yung balat kaysa doon sa sa laman. Like yung pipino, nakutitignan nyo, very light yung color ng laman, pero yung napaka-dark green yung balat. So mas masustansya yung balat na pipino kaysa doon sa laman ng pipino. So, yung sustansya ng, as you will see, yung mga food supplement natin, ang nilagay dyan is actually the skin and the pulp, hindi yung pinakalaman. Kasi yun yung isa sa pinakamasustansyang part ng pagkain. Which is yun yung lagi natin tinatapon. So, kung saan po yung may color sa food, yun yung masustansya. Katulad yan, puso ng saging. Anong ginagawa niya sa puso ng saging? Ano ginagawa niya? Binabalatan, tinatapon yung violet. Yun yung pinakamasustansyang part ng puso ng saging. Yung puti yung kinakain, potassium na lang yun. Pero yung anthocyanins, yung antioxidant na pampalakas, nito, tinatapon. So yun yung ginagawa kasi supplement eh. Pwede yun. Yung may part na may kulay. Katulad ito, yung talong. Talong is deep violet. Pero ang ginagawa natin, niluluto, pag naluto na, naging green na yung kulay. Nawala na yung color. Tandaan natin, yung kulay nagre-represent sa antioxidants and vitamins doon sa pagkain. Kaya the more color, brighter, mas maganda.
water is synonymous to the sun. So magkatapat sila. So dapat pag gising sa umaga, doon empty stomach pa lang, kaya niyong uminom ng 2 basong tubig na warm. Yun yung the best para mag-detox tayo, magpupo tayo, kasi pag napuno ng water yung stomach natin, na-activate yung digestive tract, yung GI tract, no? The same thing yung colon, hindi ka. So, mabilis na mag-detox pag umaga. Now, the problem is, hindi na kayo inom ng tubig during that time, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, inom kayo magdadalagan. It is wrong. So, dapat, habang tumataas yung araw, umiinit yung temperature, mas magami yung water na nandito. Tapos, habang lumulog yung araw, paunti siya ng paunti. Kasi, if you rest, yung kidneys natin nagre-rest din. So, pagka uminom ka, before you sleep, tuloy-tuloy siya sa filtration, kaya gigising ka niya, iigi ka. Diba yung baby, hindi siya nagigising pag naiigi? Kasi sleep is more important than urination. Mas importante ang tulog kaysa sa pag-ihi. Kaya ipe-prevent natin yung pag-ihi sa gabi kasi nag-disrupt yung hormonal secretion. It happens at night. Kaya hindi pwedeng nag-ihi kayo ng ihi kasi mag-hormonal imbalance. Pati insulin maapektuhan. Pati yung sa gonads, yung sa reproductive area, maapektuhan yan. Yung hindi magkaanak, actually, stress. Di ba? Yun yung nagiging cause no infertility. So, stress. Nag-hormonal imbalance. Yun doon tinatamaan. So, yan yung mga factors na dapat natin tandaan. Kasi yung supplementation will work best kung yung lifestyle nyo na i-align na doon sa tama. Kasi kung iinom tayo ng food supplement, yes, it will work. Pero after you stop your supplementation, nandyan ulit yung sakit. Bumabalik lang. Kasi yung root cause of the problem, hindi na-fix. So dapat i-fix nyo yun. Kung kayo cellphone ng cellphone, 2 hours before sleep, dapat wala ng bright lights sa harapan ninyo. Kasi yung sleep natin, yung hormones, yung pineal gland, which is yung nagsisikret ng melatonin, yung nagpapakalma ng puso, yung nagpapaantok. So pag may bright lights sa harapan mo, titigil yun. So at 9 o'clock, magsisimula yun, then mag-PPQ ng 12, tapos mag-decline yung secretion, hanggang 4 o'clock na yun. So pag isip kayo ng mga oras na yun, wala na, masisira yung hormonal secretions ng katawan. And yung raw materials for energy and protein synthesis for tomorrow. Kaya pag kulang ka na sa tulog, weak, nag-anemia. So yun yung nagiging result. So ngayon, discuss natin yung mga products natin. Now, marami tayong products kasi we don't believe that yung isang product lang will cure all. Hindi tayo naniniwala sa ganun. Saka, every person, iba-iba yung pangangailangan, may hiyang sa ganitong product, yung isa hindi hiya. So, kaya tayo maraming choices para lahat makiter natin, lahat ng tao. So, almost complete na yung product natin, yun yung good news. Maganda yung mga products, okay? And let's start with vitamin C. Sino sa inyo nakakaalam ng benefits ng vitamin C? Actually, it is called the mother of all vitamins. Bakit siya tinawag na the mother of all vitamins? Lahat ng creation ng God nagpo-produce ng vitamin C. Ang pusa, hindi kumakain niya ng gulay, ng fruits, pero nagpo-produce siya ng vitamin C. Yung dog, nagpo-produce siya ng vitamin C. Pero dalawang species lang ang hindi, yung mga unggoy at tao. So they need to get the vitamin C from the food. No, yung mga citrus fruits, yun yung mga sources ng vitamin C. Now, tignan niyo ito. Yung rayuma, simple rayuma, yung natutuyot yung cartilage, di ba? Kakulangan yung sa vitamin C. Kasi your body cannot produce collagen without vitamin C. So yung nandito natin sa food natin, ano yan, cartilage yan, part ng collagen yan, isa sa mga peptides ng collagen. So your body produces at least mga 11 peptides of collagen. May collagen sa mata, may collagen sa buhok, may collagen sa skin, there's collagen in your arteries and muscles, iba-iba po lahat yun. And when you take vitamin C, pinapataas niya yung production ng lahat ng collagen. Kaya yung mga law-law na
pag hydrogen vitamin C, nag-confirm yun. You have lesser wrinkles pag mataas yung dosage ng vitamin C. And it so happen, vitamin C also has brightening effect. So pagka yung daily dose mo ng vitamin C, umabot na siya ng 2,000 milligrams, no? By the way, walang overdose sa vitamin C kasi sa practice namin, itinatry namin ipasok sa katawan ng may cancer up to 10,000 milligrams of vitamin C per day. So ang side effect lang po ng pag-oral, magtatay ka. So yung tamang dosage lang is umipilit po ng 1,000 milligrams per day. Pero if you want to maximize yung beautifying effect ng beauty effect ng vitamin C, take at least 2,000 milligrams per day. Now, you have a brighter skin, less wrinkles, and then better collagen production sa skin at saka dito sa mga tuhod-tuhod natin. So, yun yung mga mapapakinabangan natin with vitamin C. Then, what is zinc? Sino na alam ng zinc? Zinc is a mineral. One of the minerals na very important sa body. Actually, zinc is in the immune system. So, it is a strong viral debilitant. So, ibig sabihin, pag may infection ka, whether viral siya or bacterial infection siya, pag may zinc ka sa katawan and it's enough, papasok yun sa loob ng cell, tapos ipaparalyze niya yung mga bacteria and virus sa loob. Yun yung trabaho nito sa immune system. Secondly, zinc is also relaxant. Kaya yung sinabi niya, uminom ako ng vitamin C, nakatulog ako, ilan yung ininom ko? Kasi pag mataas yung zinc ninyo, magaling din siya magpatulog relaxant. So, yun yung isa sa mga sikreto para makatulog kayo, taasan nyo yung vitamin C with zinc. Now, yung zinc is necessary for the reproduction of sperm cell at saka egg cell. Kaya pag nalilipit yan or nagkakaroon kayo ng zinc deficiency, nagiging infertile, nagiging patay yung mga sperm cells na nilalabas ng lalaki at hindi nakakabuntis. So it's very important na kung gusto mag-conceive yung both the female and the male, dapat enough yung zinc intake nila on a daily basis para magkaroon ng reproduction or mabuntis. Now, yung glutathione is the master antioxidant of the body. So, ibig sabihin, pag sinabi natin master antioxidant, what is oxidation by the way? Sino nakakaalam? Okay, oxidation is yan yung process of decay. No? Process ng pagkabulok, so yung pagtanda ng bagaman. Alam niyo po yung kalawang sa bakal? Oh, that is oxidation. So, oxygen by nature is corrosive. Although we need oxygen to live, kaya lang, habang ginagamit siya ng katawan natin, corrosive siya, nagpo-produce tayo ng free radicals. So, when we breathe, huminga ka, no? Your body uses oxygen, nag-generate ng energy, no? Nabubuhay ka, pero may byproduct siya. Para pag kumain ka, magkailangan mong umupo. Ganun din sa oxygen. Pag huminga ka, may byproduct ka, kailangan yung byproduct na yun, which yun, ilabas ka sa katawan mo. And the only way you can get rid of that free radical is through antioxidants. So your body produces yung mga antioxidants na panlaban doon. And one of them is glutathione. So, glutathione, iba dun sa, yan, katulad yan, ininom kayo ng tubig sa plastic bottle. Take like yan. So, lason po yun. Tapos yung bottle na yan, nakamilan din sa araw. So, may mga toxins na nagre-react with the plastic. So, it's really not safe to drink a lot of water from the plastic bottles. Dapat sa glass. Tatandaan po natin yun. Now, when you have enough glutathione, nailalabas yun yung glycosides. Now, toxic kasi yan na naitatapon yan ng katawan nyo. So, very important na pataasin nyo yung glutathione. So, happen, mas mataas yung intake mo ng vitamin C, mas mataas din yung production ng liver mo ng glutathione. Kaya nagkakaroon ng brightening effect. So, yun yung isa. Kaya pagka pinagsama-sama lahat yung tatlong yun sa isang preparation, actually, before na dyan pa siya. So, makikita nyo yung this product is really designed as a beauty product. Kasi yung combination niya talagang tina-target yung pagganda ng balat. Alam nyo ba, pwede kayong pumuti in a span of mga 4 days lang, pero may technique ka
kung paano siya i-inhale. So, eto na tayo na vitamin C natin. Sabi ng research, you have to take in glutathione at minimum ng 250 mg para magkakaroon siya ng vitamin effect. So, ang dapat yung gawin, 3 capsules sa umaga, 3 capsules sa gabi. In less than 1 week, makikita yung brighter yung skin nyo, tapos mas lesser yung wrinkles, then talagang nakikita nyo yung nag-glow siya. Yun yung magiging epekto na. Pero yung tiniisin mo yung talagang babadgetan mo siya. Gusto mong gumanda, beauty comes with a cost. Siyempre, kaya mo siyang budgetan talaga. Kasi, yun yung yun yung gusto mo eh. So, yun yung tip niya. Kung may-maintenance lang, 1 capsule sa umaga, 1 capsule sa gabi, it's just enough for, parang antioxidant lang siya. Pero kung gusto mo maging beauty product siya, 3 sa umaga, 3 sa gabi. Yun yung tama ko. So, before or after? I suggest you take it after meal kasi yung glutathione mainit sa tiyan. So after meal mo siya i-take. Tapos, di ba may vitamin C na siya, you can still add more vitamin C. Pwede mo ba siyang dagdagan ng sodium ascorbate o kaya yung vitamin C na herbal. Pwede pa rin. Okay, tatlo-lectinic mo, pwede mo pang dalagdag na rin ang tigda dalawang capsule meter of the variant natin. Please, meron pa tayo dyan. Yes. So, ito yung dalawang vitamin C, no? Ay 3. Actually, 4 yung vitamin C natin meron tayo dito. Kaya hindi nito yung animated. Okay, so ito yung other 3 variants ng vitamin C, no? Ito yung vitamin C na herbal, ito yung sodium ascorbate with zinc. So, lahat lang ito may vitamin C pero nagpabari lang sa miligram. May pinakamataas na vitamin C is yung sodium ascorbate. So, ang tamang inom niyan as maintenance, 2 capsules sa umaga, 2 capsules sa gabi. Okay, yung vitamin C per se, nag-detox yan pag meron kang problem sa lungs. So, if you're taking it at high dose, huwag kayong magugulat, lumalabas yung flame. So, yung mga may problem sa lungs, lalo na sila ginagawa sa inyo mag-spray, you can actually take high dose of vitamin C para lumabas kung ano man yung nandun sa lungs. Para yung mga may asthma, no, dapat mataas kasi yung vitamin C. Now, ano ba yung differences nung you're going to look at the ingredient? Ito yung in-explain natin kanina na may glutathione. Then, ito isa, sodium ascorbate, na meron siyang 300 mg of sodium ascorbate. Pero meron pa rin siyang guava extract and rose hips. May vitamin C pa rin yun. Iba-iba kasi yung type ng vitamin C. Yung nabibit nyo sa botika, that is ascorbic acid, yung maasim. No? Yung maasim, pag ininom nyo yun, later on, i-convert din yun ng body nyo sa ascorbate. So, pag uminom kayo ng sodium ascorbate, mas readily available yun kasi hindi na i-convert ng body. So, yun yung pagkakaiba nila. So, mas matagal ma-absorb ang ascorbic acid compared sa sodium ascorbate, which is readily available for absorption. So, yun yung kagandahan. Kaya kung bibili ka thinking, ay, mahal ang sodium ascorbate ninyo kasi kung kukumpute, nasa ilang piso yan, piso lang sa butika, 150 lang or 2 piso lang. Yung absorption yan, mas mababa and then mas matagal siyang umepekto because of the process of conversion from acidity to ascorbate. So, yun yung pagkakaiba. Now, ito naman herbal, guava, malunggay, dignay, rose hip, and may mineral siya. So, yan yung mga naturally occurring vitamin C sa environment. So, ibig sabihin, you can get it, no? Ito, ibibigay niya sa iyo yung pinaka-natural na vitamin C. Kasi yung sodium ascorbate, although readily absorbable, formulated pa rin yan sa laboratory. Kasi dalawang pinag-combine, sodium plus ascorbate. So, synthetically prepared pa rin. So, the most natural vitamin C na meron tayo is itong herbal. Then, pwede nyo rin siyang ibigay sa mga bata. Yung herbal. Pwede nyo buksan yung capsule kung hindi pa kaya sa lumulog ng capsule, no? Buksan nyo ihalo nyo sa pagkain. Kasi parang pinakain nila ng gulay yung baby ninyo. As yan, as mga 1 year old pwede na rin yan.
dito sa herbal vitamin C natin. Bawal po sir, no? So, out up, itong mixing out. Bawal pa kasi kung titignan mo kasi yung requirement ng baby sa if pagka mataasan, medyo toxic sa kanila pagbata. So, ito yung pinaka-safe. May options tayo. Ito, before I forget now. Pag may kaso, that's the time i-increase mo yung intake ng vitamin. It go as high as 5,000 milligrams. So, pwedeng apat beses sa araw. Or pwede naman dalawa, apat na beses sa araw. Basta pag may kaso kami, sipon kami may buka, dapat mataas yung vitamin C intake mo. So, do not rely on mga newser, Tuceran Forte, Value kasi ang ginagawa niya, sinusuppress yung symptoms. Pag inuupo ka, yung body mo is trying to get rid of something in your lungs, kaya inuupo. Now, dapat lumabas yung blend. Now, yung mga synthetic blends, what they are doing is inutuyo nila yung blend, kaya nawawala yung upo. So, hindi nakakalabas doon sa loob ng lungs. Now, yung mga herbal medicines, ang ginagawa naman nila katulad ng lago, di mamaya pag-usapan din natin yun, in-expel niya. So, habang tinitin mo yung products natin, mas lalong dumadami yung lemang lumalabas. So, huwag kayong magugulat kasi may mga processes na yung body has to undergo para mailabas. Tandaan nyo lahat ng butas sa katawan natin, this is the detoxification pathway. No, may lalabas sa mata, magluluwa yung mata, pag-umin yung kayo ng mga products natin, may sisipulit, may magsusuka, may magtatae, kasi lahat yun outlet yun ng toxins na inilalabas ng katawan nyo. Then, pagkatapos ng process na yun, na-detoxify, then you will be okay. So, kaya ako magugulat na kasi we have cases na biglang nilagyan ng matik ng vitamin C. So, happen, meron palang gangrene, hindi ko nakikita yung pasyente, nagtanong lang sa akin, may gangrene siya. So, napaka-weak ng immune system, hindi maka-generate ng fever yung body niya. So, nung nakainom ng high dose ng vitamin C, nag-generate ng fever. Nilagnat siya. Kasi may sugat eh. Yung lagnat is, ang trabaho kasi ng fever, pag high temperature, tinatry niyan immobilize yung production ng bacteria sa katawan. Yun yung trabaho ng heat sa katawan. Kaya may fever ka. Pag may infection, may fever. Kasi para hindi mag-spread kagad yung viruses, inukunting ng body. Pinapabagal niya yung spread ng virus. Kaya, huwag kayo magugulat pag may mga healing crisis na nararanasan pag tinitig nyo yung product at first time yung mag-take. It's natural. Kasi nag-detoxify lang yung body. Merong konting problem sa atay. Sino yung mga yun? Yung mga medyo tumataba ng konti na nagkakaroon ng fatty liver, design itong vitamin C sa kanila. Yung with glutathione. So pag napansin nyo, medyo nalaki yung belly nyo, kakain ng kanin, ito yung i-take yung vitamin C. Now, aside from detoxifier siya ng liver, yun din vitamin C plus zinc L-glutathione collagen, dinisign din siya para sa skin. So kung gusto nyo mas maganda yung skin niyo, ito rin yung vitamin C na i-take ninyo, kaya lang itataas yung dosage. So, the right dosage is 3 sa umaga, 3 sa gabi. Kasi according to research, you have to take at least minimum of 250 milligrams of glutathione for anti-melatogenic effect. So, ano yung anti-melatogenic? Yung pumuputi, kumikinis yung balat, yung pigmentation nag-less. So, yun yung epekto naman nitong vitamin C. Yung sodium ascorbate, this is pure vitamin C, pero complex pa rin po siya. Kasi yung content niya is just 300 milligram of sodium ascorbate, pero may inad pa kasi na guava extract, rose hips. So, ibig sabihin, hindi lang vitamin C yung content niya, but rather, we call it vitamin C complex. Kasi yung guava, rich in folic acid yan. So, kung nag-aaninya kayo in folic acid. So, etong sodium ascorbate naman, ang tamang inom niyan, for maintenance, no? 2 sa umaga, 2 sa gabi. Kasi, kailangan mo at least mag-maintain ng 1,000 milligram of vitamin C in a day. Yun yung maintenance talaga. Yung pagkakad ko lang, may stress ka lang dyan sa kalye, magalit ka lang,
wala na yung epekto ng vitamin C mo, naubos na. So, kaya kailangan mo ng higher kasi vitamin C is the cheap, water-soluble antioxidant ng katawan. So, protection yan. The higher you take, mas protektado kayo sa sakit. Now, the last is yung vitamin C. This is natural na herbal vitamin C. So, yung component niya, pinagsama-sama yung all ingredients that are the richest sources of vitamin C like guava, malunggay, bignay. No, bignay is also good for your kidneys. Kaya kung may problema sa kidney, ito yung ibibigay natin na vitamin C sa kanila. Itong vitamin C na natural. So bignay, meron pa siya rosy extra. So lahat ng yun, mataas yung content ng vitamin C. And hindi lang vitamin C, natural antioxidant yung content ng vitamin C natin. Kaya makakasiguro kayo na hinihahap din yung sigura, then at the same time, makakatulong yan doon sa mga bata. Kasi natural yung ingredient, pwede nyo buksan yung capsule niya, ihalo mo sa food ng mga kids. It's really safe. Okay, so yan yung ating mga vitamin C. Then, we have yung benefits niya. So as I have said, vitamin C is the cheap, water-soluble antioxidant of the body. So what is oxidation, by the way? Why do we need to take antioxidant? No? Kasi sabi natin, narinig natin yung antioxidant lagi. Pero ano ba talaga yan? At ano yung oxidation? So, let me just briefly explain. Whenever we breathe kasi, we need oxygen to live. Huminga ka, tapos ginamit ng body mo yung oxygen through cellular respiration, nag-create ka ng energy whenever you breathe, no? You need that to live. Kaso the problem is, yung oxygen is corrosive. Nakikita niyo yung bakal? Ano nangyayari sa bakal pag na-expose sa elements? It's not really the water na nagpapakalawang dun sa bakal, but rather the oxygen. Ganun yung corrosive si oxygen. And if you're going to experiment, ikukulong mo yung isang dagat sa loob ng isang sealed na container and you will give that rat, no, 5 times the oxygen of our environment, which is 100% oxygen kasi 21% of our air is oxygen. Eh. Bibigyan mo yun ng pure oxygen in 3 days, patay yung dagat. Basag-basag yung kanyang organ, lasog-lasog because of the corrosiveness of oxygen. Ganun ka-toxic ang pure oxygen. So, we use it to live. So, nag-produce siya ng free radicals sa katawan. So, pag nag-produce siya ng free radicals sa katawan, yung free radicals, pag dumikip yun sa walls ng mga cells natin, sinisira niya yung integrity ng cells. So, yun yung tinatawag na oxidation. So, pagka maraming umaatake na free radicals, kasi kulang ka ng antioxidants, which is yun yung neutralizer na free radicals, nasisira yung cells mo. So, nagkakaroon ka ng damage sa tissue. And then later on, pag nagpa-blood care ka, makikita mataas yung creatinine. So, this signifies oxidize yung kidney mo. Nasira ng free radicals. So, ganun po yun. So, we really need to take a lot of antioxidant para mawalis yung free radicals. And so happen, yung process of aging, no, is what we also call oxidation and glycation. Ganyan, pag mataas ang sugar mo, nabubulok ka literally. Unti-unti kang nabubulok. So, kailangan mong labanan yung pagkabulok, which is oxidation. So, by using antioxidants from your supplements, no, from your foods, mapapabagal mo yung process ng aging. Di ba nakikita niyo si Ma'am Rose, di ba? Oh. So, ilang taon na si Ma'am Rose, tapos yung actual na itsura niya, ilang taon. Doon yung masasabi ng tao, gumagamit ng antioxidant. You look younger than your age pagka mataas yung antioxidant. So vitamin C is one of them. Marami pa tayong antioxidant na i-discuss mamaya. Then secondly, in higher doses, now it is a strong antioxidant that may reduce the risk of chronic diseases such as cardiovascular disease. So ibig sabihin, pag may sakit ka sa puso, kailangan mo ng mas higher dose ng vitamin C. So ano yung example ng cardiovascular disease na common? Hypertension. Pag high blood ka, that's cardiovascular, that's a type of cardiovascular disease. No? Kailangan mo ng higher dose ng vitamin C.
Then another thing, pag meron kang upper and lower respiratory tract infection, so pag merong history ng TB, merong history ng asthma, no? Merong history ng pneumonia, nag-i-smoke ka, you need higher dose of vitamin C. Alam niyo po ba when you smoke, ang unang napaplush sa katawan niyo, vitamin C. Yun ang unang nawawala pag nag-i-smoke ka. Kaya mas kailangan mo mag-vitamin C pag smoker ka. Then another thing, pag kumain ka rin ng matamis, kaya nakakahina ng immune system ang mga sweets, ang naka-flash out din is vitamin C. So pag kumain ng matamis, kailangan mas mataas yung dose ng vitamin C. So nakikita niyo po, kaya pagka too much sweet, later on, mamaya may trangkaso na, sinisipon na, iniibo na, nagtotonsillitis na. Di ba kaya bawal yung sweet sa mga may tonsillitis? Kasi nga, napa-flush out yung vitamin C ng sugar. Okay, so another thing, cancer. So, in alternative medicine, we actually use higher dose of vitamin C. Katulad ng 9,000 milligrams, no? 10,000 milligrams. Pinapasok na namin yun dito sa ugat, ay hindi na siya. No? Kasi the higher your dose, nakakapatay din siya ng mga tumor sa katawan. Kasi yung immune system mo at higher dose ng vitamin C, nagiging very, very active sila. So pag active sila, kaya nilang buksan ng mga viruses at bacteria, including mga tumors sa katawan natin. Then vitamin C helps battle high blood pressure by relaxing blood vessels. So this is the difference between your common ascorbic acid in the pharmacy and yung sodium ascorbate. Pag uminom ka ng sodium ascorbic acid, no, which is only mga 2 pesos lang yan sa butika, sasabihin niyo mura in comparison, mas mahal si vitamin C natin, no? Mas mahal siya. Sasabihin nyo, dito na lang ako mas mura. Pero ang hindi mo naiintindihan, later on, yung ascorbic acid will be converted into ascorbate sa loob ng katawan mo. So, mababawasan na yun. Yung 500 milligrams na vitamin C tablet, nagiging 250 na lang yung absorption rate nun kasi because of the conversion. So, yung sodium ascorbate, in comparison, no, is readily absorbable by the body. Kasi hindi na i-convert from acidic vitamin C to ascorbates, readily absorbable na siya. So, higher yung potency, yun yung kagandahan ng vitamin C natin. Then, another thing, it facilitates fat and cholesterol metabolism. So, kung mataas yung cholesterol, kailangan pa rin mag-vitamin C. Kasi cholesterol is there to protect us. Ambulansya ng katawan ng cholesterol eh. So, huwag kayong magugulat kung bakit mataas ang cholesterol ko. Your body is toxic and your cholesterol is elevated to protect you. Yun yung function ng cholesterol. Ambulansya siya ng katawan. So, what the Western medical practitioners are doing, they're shooting down the cholesterol itself, which is just a physiological reaction of toxicity ng body. So, mali, di ba? So, dapat find out why the cholesterol is elevated and then you will shoot down mo yung nag-focus ng elevation. So, when you take vitamin C, nakakatulong siya to naturally lower down your cholesterol. Then, another thing, reduces blood uric acid and helps prevent gout attack. So, kung may rayuma ka, kailangan mo pa rin ng vitamin C kasi sinushoot down niya yung uric acid. Nag-help siya para ma-flush na sa body mo. With, of course, with the right amount of water intake. Kasi hindi mo maiihi yung uric acid kung hindi tama yung water intake mo. Kasi sa urine siya lumalabas at saka sa sweat yung uric acid. Nakita niyo yung pupo ng ibon? Yung pupo ng ibon, di ba kanina may lumilipad-lipad na ibon dito? Na-observe yung pupo nila. Anong color? May white. That's actually uric acid yung white. Color white siya. So sa pupo nila lumalabas sa atin sa urine at sa sweat. So yun po. Then it helps prevent iron deficiency anemia by improving iron absorption. So this is now the problem. Pag anemic ka, nag-take ka ng ferrous sulfate. Pero ang problema doon, at higher dose yung iron is toxic to the liver and to the brain. So anong dapat mong gawin para mapataas mo yung absorption ng iron? Take higher dose of vitamin C. Ganun lang.
So pag anemic ka, dapat nasa 1,000 yung daily dose mo ng milligram, yung daily dose mo ng vitamin C. And then, mag-take ka ng kahit minimal na ferrous sulfate. Huwag mo siyang i-high dose kasi toxic ang iron at higher doses. Ang vitamin C, hindi siya toxic. Okay? So, 7, nag-boost siya immunity by helping the body produce more white blood cells, and when needed, at saka yung vitamin C helps white blood cells function better. Alam niyo po yung Clorox, at saka yung agua oxinada. Alam niyo po yun? Saan ginagamit yung Clorox? Pang-disinfect, di ba? Sa toilet, at saka yung pagka may germs dyan, lalagyan natin yung Clorox para ma-disinfect. Yung agua oxinada, saan ginagamit? Pang-disinfect ng sugat, tama? Sa loob ng katawan natin pag may virus, no, ang ginagawa ng immune cells, nagbubuga sila ng fluid doon sa virus similar to the bleach, yung Clorox, at saka yung agua oxinada. So yung white blood cells actually nagpo-produce sila para patayin, disinfect yung mga viruses and bacteria sa loob ng katawan natin. Yung vitamin C, yun lang ang nakaka-power sa kanila para makapag-produce ng ganong effect. Kaya, pag may viral infection, in case na may flu, may sipon, may cough, no? Mag-take kayo ng mga 2,000 to 3,000 milligrams of vitamin C. So, tignan nyo lang yung likod ng vitamin C natin, yung content na vitamin C niya, and then do the math. I-compute nyo lang. I need to take 1,000 milligrams sa breakfast, 1,000 milligrams sa hapon, 1,000 milligrams sa gabi, pag meron trangkaso, para mabilis gumaling. And last but not the least, vitamin C helps shorten wound healing and recovery time from many disorders. So, when you take higher dose of vitamin C, whatever your sickness is, mas mabilis ka nakaka-recover. Yun yung power ng vitamin C. Kaya, mother of all vitamins ang tawag sa kanya. Now, next is yung ating spirulina. Yung spirulina, by the way, is cyanobacteria siya, no? So, blue, nasa kanya yung blue color and then yung green color. Di ba yung rainbow, sabi natin. So, dalawa yung kulay niya, blue and green. Kaya blue-green algae. So, yung sa atin, hindi lang spirulina yung content niya. Meron pa siyang probiotics. Now, what is probiotics? Yan yung good bacteria sa tiyan. Pag ikaw at 7 days antibiotic ka, lahat ng good bacteria sa tiyan mo, patay. Patay. Isa yun sa mga namamatay sa antibiotics. So, what you will do, mag-high dose ka ng spirulina para maibalik yung balance ng flora ng tiyan mo. So, pag patay yung good bacteria sa tiyan, ito yung mga symptoms. At after 7 days usage ng antibiotics, no, nangyayari sa mga kababaihan, nagkakaroon ng panganaki or yeast infection dun sa kainin. Dun mismo sa adik, no? Nangangati kasi nga, nawala yung tiga-check ng population, yung tiga-balance. So, nagkakaroon kayo ng yeast infection. Now, another thing, nagko-constipate kasi yung good bacteria, nag-help yan para ma-absorb lalo yung ating mga nutrients sa pagkain, then yung pagdumi natin, tumutulog sila doon. So, without them, magko-constipate din tayo. So, dapat, on a daily basis, nakakakuha tayo ng good bacteria. So, eto yun. Meron siya. Then, meron din siya barley and malunggay. Iba-iba kasi ng profile yan eh. The spirulina itself is higher in protein. Kung titignan mo yung profile niya. Now, barley is balanced. Now, malunggay, ang binibigay ni malunggay is more power to spirulina kasi mababa yung vitamin C ni spirulina. Para mapataas yun, kaya nilagay si malunggay para lalong mag-balance yung nutritional profile ng supplement natin. So balance na balance ito. There's the most complete product that we have in terms of nutrition. Pinaka-compare siya. So sino pwede bigyan? Bigyan niyo yung mga bata, yung mga maliliit na mga, lalo na yung mga 2 years old, 3 years old, pwede na sila. Tanggalin niyo siya sa capsule, ihalo niyo sa pagkain, ihalo niyo sa juice na iinumin nila para ma-ingest nila yan. Actually, parang binigyan nila sila ng gulay. Kasi vegetable naman yan eh. Now next is yung lagundi.
Ano si Lagundi? Si Lagundi is one of the 10 herbal medicines na approved ng DOH as medicine. So hindi na siya dapat nilalagyan ng no approved therapeutic way kasi approved siya ng DOH, nire-recognize siya as medicine. Herbal medicine. So para saan si Lagundi? Para sa sipon, ubo, trangkaso, and asthma. So yun yung mga paggagamitan. So kailan siya i-take ng mataas? Pagka onset yung viral infection. During the time na may flu ka, you can take 2 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. So 6 na capsules. Ganun din sa vitamin C. Pwede mong tatluhin yung vitamin C, yung sodium ascorbate natin. 3 capsule, 3 capsule, 3 capsule pagka meron kang viral infection. Okay, so yung viral infection is different from urinary tract infection, ha? Kasi may product tayo for urinary tract infection. Now next is glucosamine, chondroitin. Now this glucosamine and chondroitin are both components ng ating mga tendons. So kung papansin niyo, sino dito yung medyo related yung course sa medical? Nurse ka? Hindi, yung bata kasi tumaas eh. So, walang nag-aaral ng medical course dito. So, doon kasi sa buto natin, when you join yung bones to bones, we call it, anong tawag doon? Yung cartilage na nag-join sa dalawang bone. Ha? We call it, anong tawag? Tatlo yan eh. We have ligament, tendon, and fascia. Yung fascia, yun yung nag-join sa muscles, no? Muscle to muscle, pinag-join. May joining connective tissue siya, yun yung fascia. Then yung tendon, it joins muscles to the bones, yun yung connective tissue. Then when we say ligament, bone to bone yan. So yung tuhod natin, ligament yan. Kasi bone to bone yung pinag-join niya. So pagka napupudpud na due to wear and tear, no? Ito yung supplement na para sa mga taong nagsasuffer sa knee pain, rheumatism, yan. Kasi according to the studies na meron yung chondroitin and glucosamine, ini-improve niya yung mobility ng mga taong may osteoarthritis. So yun po yun. So ini-improve yung mobility, ini-improve yung strength ng parts of the body na meron sakit yung ligament. Kaya pag meron rayuma, ito lang po yung tatandaan ninyo. So paano nyo iti-take? Kung mild lang naman yung nararamdaman, 1 sa morning, 1 sa evening. Pero kung may severity siya, the double dose, 2 sa morning, 2 sa evening. So ganun po yung the higher na dose kasi mas maganda yung ang relieving effect niya. Okay, next is the ketone sleeping vitamin C. So this is the vitamin C that helps actually sa burning ng fat sa body. Kasi kung titignan niyo yung component, we have L-carnitine. And we need L-carnitine to transform yung fats into usable energy. So, yun yung gamit ng L-carnitine. And Garcia Cambodia, the same thing. It helps facilitate yung fats, no? Metabolism of fats, so we can use it for energy. Now, may isa pang effect si Garcia Cambodia, no? Na anti-appetite. So, kung medyo may mataas yung appetite mo for food, pag nag-take ka ng Garcia Cambodia, medyo nagsasubside yung appetite. Now, so pampapayat siya, may green tea, no? Which is for detoxification, and meron siyang rose hip extra, which is also rich in vitamin C. So, natural vitamin C rin siya na nakakapayat. Yan yung pang-apat na vitamin C natin. Then we have liver maid. Now, para saan si liver maid? If you have fatty liver, yan yun. So, saan ako nakuha ang fatty liver? Kasi may dalawang classification. It's alcoholic fatty liver. So, the number 1 cause of fatty liver is really drinking alcohol. Alcoholic fatty liver. Now, the second is if you take in too much carbohydrates. Kasi yung carbohydrates will later be turned into fats, no, for storage. Kasi hindi naman ma-store yung glucose. Then, para ma-store siya, i-convert yan sa glycogen. Then, kung hindi ka pa rin nag-workout, glycogen siya, eto naman yung bagong glucose, ito-turn niya na itong old glycogen into fats. So, yun yung transition. Kaya tumataba yung atay, too much eating.
Tapos, less movement, hindi na burn yung calories na kinain. So, nagre-result yun sa fatty liver. Then, pag mataas na yung fat content ng liver, ang kasunod nun, tataas na rin yung sugar kasi hindi na ma-accommodate ng liver yung too much glucose. Matataas na, so diabetes na yung kasunod. Kaya, mag-ingat kayo sa fatty liver kasi dyan nagsisimula yung maraming sakit. Kaya dapat yung pagkain natin is very minimal. So, pag kakaroon na kayo ng symptom ng fatty liver, eto po yun. Every time you eat, instead of you have more energy, inaantok. Sino po yung ganun? Sila, hindi ikaw, sila daw. Sino po yun? May inaantok pagkatapos kumain. Okay, symptom na po yun ng fatty liver kasi nag-ano yun eh. Nagsushoot up yung sugar and nagsushoot up din yung insulin kaya ka inaantok. Yun na yung nangyayari sa loob ng katawan natin. Tapos lumalapot yung dugo, yan, kaya very drowsy. Pagkatapos kumain, ang natutulog kasi too much food intake. Nakaka-fatty liver po yun. So pag nararamdaman yun, this is the right supplement for you. So paano siya i-take? Kung mild lang, makita mo naman hindi naman masyadong malaki yung belly, no? Medyo tama lang, pero may presence ng fats. Once sa umaga, once sa gabi. Pero kung medyo severe, dalawa sa umaga, dalawa sa gabi. So in cases of medyo malapit na sa cirrhosis, kasi 10 years lang fatty liver, 10 years lang umiinom ng alak, tapos nag-start yung cirrhosis, dalawa, so 3 times a day. Kaya dalawang capsules. So yun yung tamang usage ng liver aid natin.